Ano po sa tingin yung pinakamadaling bagay na gawin sa buhay? What is the most easiest thing to do in this life? Yung kumain, madali lang yan. Yung matulog lang, madali lang yan. Yung huminga ka lang, madali din po yan. Pero alam niyo po ba kung ano yung isang pinakamadaling pwede mong gawin sa buhay? Yung sumuko ka. Hindi niyo po ba na-realize yun? Madali lang po ang sumuko. It is so easy to just give up. Yung kung ayaw mo na, tigil na. Sino ba sa atin dito hindi napapagod? Di po ba? Marami sa atin gustong sumuko na. Madali lang yan. Pwede mong gawin yan sa mga utang mo. Huwag ka na magbayad. Pwede mong gawin yan sa pag-aaral. Huwag ka na mag-aral. Huwag ka na magbasa. Huwag ka na gumawa ng assignment. Huwag ka na gumawa ng project. Madali din po yan sa trabaho. Tumigil ka na sa trabaho mo, mag-quit ka na. Pwede rin po yan. Pag ayaw mo na yung asawa mo, iwanan mo na siya. Tama na. Madali lang po ang sumuko. Di po ba? Pero, hindi ibig sabihin na madali ang isang bagay. Yan na yung tama na dapat nating gawin. We should remember that, my dear friends, that what is easy is not the most rewarding. We should remember that what is easy, it is not the most meaningful. We should know that what is easy will not give us the most joy and bliss in our life. Kung madali ang pagsuko, bakit hindi pa natin ginagawa? Kasi tinatawag tayo ng Diyos na lumaban pa rin. Di po ba? Alam natin, may dahilan para mabuhay at lumaban pa rin. Minsan, nakakahiya tayo sa Diyos. Bakit? Kasi pag dumadaan tayo sa problema, napakadali sa atin ang magreklamo at sumuko. Nakakahiya tayo sa Diyos. Bakit? Nakakalimutan natin ito. Nakasama natin siya, na may palagi siyang grasyang binibigay sa atin, na hindi niya tayo pababayaan. Di po ba? Many times that is our problem. That is why it is so easy for us to give up, because we forget that God is with us, that God gives us graces, that God never stops helping us and guiding us. Kaya nga, yan po yung sinasabi niya sa atin sa Ebanghelyo. Buti pa yung mga masasamang tao, yung mga masasamang loob. Hindi sila sumusuko, hindi sila tumitigil. Nakita niyo po ba sa kwento ng ating Panginoon? Nung nalaman itong katiwala na hindi na siya katiwa-tiwala, nung natuklasan na niloloko na niya ang kanyang boss, ang kanyang Panginoon, inaalis na siya. Pero na-depress ba siya? Umiyak ba siya? Nalungkot ba siya? Huminto ba siya? Sumuko ba siya? Di po ba? Hindi. Nung nalaman niya na hindi na siya magkakaroon ng trabaho, wala tayong narinig dito na nasira yung loob niya. Pero gumawa siya ng plano. Sabi niya, dodoktorin ko, aayusin ko yung utang ng ibang tao para magkaroon sila ng utang na loob sa akin. Para pag wala na akong trabaho, tutulungan nila ako. Ang talino niya, ang galing niya. Pinuri siya ng Panginoon. Hindi dahil gumawa siya ng mali. Hindi dahil sa kanyang pagsisinungaling. Pero bakit pinuri siya? Kasi nakita niya na kahit na nagkaroon ng problema, hindi nasira ang loob niya. Buo pa rin ang loob niya. Lumalaban pa rin siya at hindi siya sumuko. Nakakahiya tayo. Tayo mga tinatawag na anak ng Diyos. Nakakahiya tayo. Tayong mga sinasabi natin, nagtitiwala tayo, nananampalataya tayo kay Jesus. Bakit ang hina ng ating loob? Buti pa po ang mga masasamang tao, di ba? Ang lalakas ng loob nila na gumawa ng masama. Bakit tayo ang hina ng loob natin? Ngayong palagi nating naririnig, hindi po ba? Sinasabi sa atin that to trust God always at hindi niya tayo pababayaan. That if we put God first in our life, uunahin din niya ang ating mga pangangailangan. Kaya nga, dito po tayo hinahamon. Anuman ang maging pagsubok ng buhay, lakasan mo ang loob mo. Huwag mong hahayaan na masira ang loob mo. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? What does faith in God needs? That you should surrender in surrendering. Isuko mo yung pagsuko mo. Kung naniniwala ka sa Diyos, isuko mo lahat sa Diyos. Amen? Kailangan nating alisin sa isip natin po ito.
that there is no point in our life, there is no time in our life that we will not encounter problems. There will always be adversities. There will always be conflicts. There will always be confusion, hardships in our life. We have to expect this. Pagkasilang pa lang natin, hanggang bago po tayo mahimlay sa kamatayan, magkakaroon po tayo ng mga paghihirap at pagsubok. At dalawa lang naman po yung choice dyan eh, hindi po ba? Yung magpatuloy ka o umatras ka. Yung lumaban ka o sumuko ka. Pero kung susuko ka, ano ang makukuha mo? Di ba wala? Wala kang makukuha kung susuko ka sa problema. Pero kung may problema ka, isuko mo yan sa Diyos. May makakamtan kang mabuti. Amen? Huwag niyo din pong iisipin na pag kayo ay yumaman, mawawala lahat ng inyong mga problema. Amen? Hindi po totoo yan. Hindi pera ang sagot para maalis mo yung iyong mga pagsubok at bigat sa buhay. Nanonood po ako itong interview ng isang bilyonaryong Pilipino. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Ang pangalan po niya, si Enrique Razon. Sobrang yaman na tao. Ano po ang business niya? Sa mga barko, yung pong pagde-deliver ng mga cargo. Kala ko po, bilyonaryo, walang problema. Pero nabigla po ako nung kinekwento po niya yung mga pagsubok dito sa kanyang negosyo. Kahit na mayaman, meron po. Nagtayo po sila ng port doon po sa Syria. Pagkatayo-tayo, anong nangyari? Nagkaroon po ng civil war, gera. Nahinto po yung business niya. Nagparami po siya ng mga barko. Anong nangyari? COVID. Huminto po ang negosyo. Huminto din po yung kanyang business. At napakatagal na po ng kanyang negosyo. Nararanasan po niya sa ekonomiya natin. Minsan, depression. Minsan, bagsak po. Pero tumigil po ba siya? Hindi. Yun yung isang sikreto bakit naging napakayaman niya. Bakit nagtagumpay. Bakit umasenso ang taong ito. Tayo, mas may advantage pa nga tayo. Kasi, pag tayo'y nananampalataya sa Diyos, ano ang natatanggap natin? Ang grasya na kanyang pagpapalakas. Ang presensya ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay at lakas. At kung meron tayong pananampalataya, alam natin, may happy ending na ang ating paglalakbay dito. Ano pa ang kinakatakot natin? Bakit nasisira ang ating loob? My dear friends, if you have faith in God, may you have the strength to fight on, to move on. If you have faith in God, surrender everything to God. Quit quitting. Surrender your surrendering. The Lord is saying to you, you can do it. Kaya mo yan dahil tinutulungan ka niya, dahil may grasyang nakalaan para sa iyo.